Tapos yun, pagkadating dito, ipapa-translate mo na ng Slovakia. Tapos pagka na-translate na, pwede nang i-convert sa Slovak license. Babiyahe kami simula Toporchane papunta ng Foodland sa Bratislava. Siguro humigit kumulang isang oras, mga 1 and 20 minutes, mga ganun katagal. So takbong pogi lang tayo kasi nga maulan ngayon. Good morning po mga boss. Good morning. Maulan na morning dito sa Slovakia, Toporchane. May nagtatanong pala sa akin about dun sa pagkuha ng lisensya dito sa Slovakia. At ang tanong niya sa akin, kung pwede ba daw i-convert yung license. Anong sabi niya? Basahin mo nga ma. Anong sabi ng anong pangalan? Ni Alan Christopher. Si Alan Christopher, shout out. May katanungan po siya para sa pagkuha ng lisensya. Anong ano niya? How about yung driver's license ng sasakyan galing Taiwan, boss? Pwede ba yan ma-convert dyan? Ayun, katanungan po dyan, base doon sa mga napagtanungan ko, mga Slovakia, local ka doon sa saan yan? Taiwan. Sa Taiwan, siguro pwede siguro ma-convert ng Slovakia. Pero kung foreigner ka na pumunta doon tapos nakakuha ka ng lisensya ng Taiwan, hindi po pwede. Pero ang kagandahan siguro doon, ang dapat siguro na gagawin nyo is kumuha kayo ng international license. Kasi pag mayroon ka ng international license, pwede ka nang bumili ng sasakyan dito at saka pwede mo na sa magamit. Pero kung gusto mo talaga na magkaroon ka ng Slovakia na lisensya, yung lisensya natin sa Pilipinas, kumuha ka sa LTO ng record na kung saan nakalagay doon kung kailan ka nagsimula mag-drive sa Pilipinas. Kukuha ka nun. Pagkatapos pwede kumuha ka ng ipapa-apostel mo sa Pilipinas. Tapos tsaka mo dalhin dito, o di kaya ipapadala mo dito by LBC, DHL. Tapos yun, pagkadating dito, ipapa-translate mo na ng Slovakia. Tapos pagka na-translate na, pwede nang i-convert sa Slovak license. So yun ang pagkakaalam ko. Tapos doon naman sa isang nagtatanong, sinong pangalan? JM Salva. Ano? Salva. JM Salva? Oo. Yun, kay JM Salva, shout out. Ang katanungan niya kung paano daw ba kumuha ng lisensya dito. Normally, pagka wala ka talaga lisensya sa Pilipinas at dito ka pala kukuha, kung ano yung ginagawa sa Pilipinas, ganoon din dito. Kailangan mong lesson ng driving. Pagkatapos pagka nakakuha ka na ng certificate, yun na, tuloy-tuloy na yun. Kasi sila nang mag-aasikaso nun. Kung anong ginagawa sa Pilipinas, ganoon din dito. So, pero kung driver ka naman sa Pilipinas at may lisensya ka, kagaya na sinabi ko kanina, kumuha ka ng record doon sa Pilipinas. Pagkatapos ipapa-apostel mo, at pagdating dito papadala. Kung andito ka, papadala. Kung andun ka pa, sabay mo na. Pagkatapos ipapa-translate ng Slovak at
pagkatapos noon ay pwede nang i-convert ng Slovak license. Pero dapat siguraduhin nyo na yung lisensya matagal pa bago ma-expired, o mas maganda kung bagong renew. Ang ma-advise ko about dun sa pagkuha ng lisensya. So ngayon, babiyahe kami ngayon papunta ng Foodland para bumili ng mga kailanganin namin sa araw-araw, gaya ng bigas, isda, pangsahog, kung ano pa man. Babiyahe kami simula Topolchane papunta ng Foodland sa Bratislava. Siguro humigit kumulang isang oras, mga 1 and 20 minutes, mga ganun katagal. So takbong pugi lang tayo kasi nga maulan ngayon. Advice ko pala, pagka nag-drive ka na dito, maaraw man yan, tanghali man yan, gabi man yan, lagi po tayo nakailaw. At pag dumaan naman tayo sa daanan ng mga tao, anong tawag doon? Pedestrian. Sa pedestrian, priority po yung mga dumadaan po doon. So kailangan yung huminto para padaanin sila. So kung ano yung ginagawa yun sa Pilipinas, huwag nyong gawin dito kasi nasa ibang bansa tayo. Kailangan natin sumunod sa batas nila. So ganun lang kasimple. So babiyahe tayo ngayon, maulan na maulang araw. Ano na pala ngayon, tapos na yung winter, mag-spring na. So dito natin makikita yung lugar ng Slovakia pagka tagsibol na, napakaganda. Lalo dito sa Topolchane, ang ganda ng mga view, mga tanim nila dito, talagang green na green, mga punong kahoy, green na green, talagang napakaganda. Europe na Europe. So good luck mga boss sa mga gustong kumuha at mag-drive dito sa Slovakia. Good luck at ingat po tayo sa pagmamaneho dito sa Slovakia kasi karamihan po dito hindi marunong mag-English. So ingat lang, at saka huwag kalimutan ng cellphone na mag-load mayroong data para in case man na mayroon kayong itatanong or mayroon kayong mai-open sa Google na translate para kahit paano magkakaintindihan kayo kasi iba-iba dito sa Slovakia, lalo dito sa Topolchane. Almost 90% Slovak, no English. So ganun lang. Hindi kami perfecto, tama kayo, mali kami. God bless po sa atin. Bye.